Si Alfredo Navarro ay isang matandang lalaki na ang buhay ay hinubog ng tahimik na sakripisyo at walang katapusang pagtitiis. Tinalikuran niya ang lahat, ginhawa, katiyakan, maging ang sariling kinabukasan, upang alagaan ang dalawang batang kanyang natagpuan isang malupit na gabing taglamig, iniwan at kinalimutan sa isang maruming eskinita. Natagpuan niya sila na parabang mga basurang itinapon ng mundo at sa halip na lumayo gaya ng karamihan, pinili niyang kupkupin sila at pinalaki na parang sariling anak. Lumipas ang mga taon at si Alfredo kailanman ay hindi humingi ng papuri o pagkilala. Ngunit ang kapalaran na madalas maging malupit sa mga may mabuting kalooban ay nagbayad sa kanyang kabutihan ng isang mapait na pagtataksil. Ang kanyang amo, mapaghiganti at walang puso, ay inakusahan siya ng krimeng hindi niya ginawa. Isang pagnanakaw na dumungis sa kanyang dangal at nagdala sa kanya sa hukuman. Doon sa ilalim ng matalim na ilaw ng paghatol, kumalat ang mga bulong-bulungan na tila usok, malisyoso, mapagduda, mga tinig na tumawag sa kanya ng magnanakaw, sinungaling, isang taong matagal nang nililinlang ang lahat. Nakatayo si Alfredo na may posas, mabigat ang mga kamay, sa bakal at kawalang katarungan. Ang kanyang mga mata na dati nagliliwanag ng matatag na pag-asa, ngayoy kumikislap na lamang ng pagsuko habang itinaas ng hukom ang martilyo, handang pagtibayin ang isang hatol na magpapakulong sa kanya habang buhay. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nang ang katahimikan ay bumalot sa silid at ang martilyo ay nakabitin sa ere, dalawang figura ang tumindig mula sa karamihan. Ang kanilang presensya ay agad na nakatawag ng pansin, ang kanilang ibinunyag at ang katotohanang dala nila ang gumuho sa lahat ng maling akala na nakalutang sa silid na parang makapal na usok. Noon ay isang malamig na araw, ang uri ng lamig na kumakain sa mga butas na Amerikana at pumapasok sa sapatos na butas-butas. Sa labas, ang mga lansangan ng isang kupas na industrial na bayan ay amoy sinunog na langis, abo at kalawang. Mabilis gumalaw ang mga tao, nakatungo ang ulo laban sa matalim na hangin, nakatuon ang mata sa lupa. Hindi sila nagsasalita, hindi sila tumitingin, lalo na't hindi sa mga kaluluwang nakalimutan na nakakalat sa mga eskinita o nakasandal sa gusali. Matapos ang isa na namang mahabang, nakapapagod na trabaho, pauwi ng pagod si Alfredo. Bawat hakbang ay paalala ng mga taon sa konkretong sahig ng pabrika. Mabagal at hirap ang kanyang lakad dahil sa mga sakit na hindi kailanman tinignan ng doktor. Madalas siyang ulanin ng kanyang amo ng mga puna na siya'y mabagal, sirana at pabigat lamang na masuwerte pang may trabaho. Ngunit si Alfredo ay hindi sumasagot. Pinipigilan niya ang kanyang dila, tumatango lamang at patuloy na naglalakad. Gabi iyon nang nadaanan niya ang likod ng isang kainan kung saan umaalingaw-ngaw ang ingay ng mga freezer sa ilalim ng humahaginit na hangin. Halos dumiretso na siya, nakayuko gaya ng lahat. Ngunit isang maliit na kilos ang nakahuli ng kanyang mata. Doon, nakadukdok sa tabi ng basurahan, may dalawang bata, halos hindi na gumagalaw, balat na nakakapit na lamang sa buto, at mga damit na parang mga piraso ng basahan. Ang batang lalaki, mas matanda lamang ng ilang taon, ay nakapulupot sa kapatid na babae na parabang payat na kalasag laban sa hangin. Huminto si Alfredo. Pwede sana siyang dumiretso. Mas madali sana iyon. Naririnig pa rin niya ang tinig ng kanyang amo. Huwag mong sayangin ang oras sa mga palaboy. Hindi mo nga maalagaan ang sarili mo. At hindi naman iyon mali. Ang hapunan ni Alfredo ay madalas tira-tira. Ang kanyang apartment ay giniginaw dahil sa mga butas sa bintana. Halos hindi siya makaraos. At gayon pa man, habang nakatingin sa mga bata, may kumilos sa kanya. Isang tinig na mas malakas pa sa gutom, mas malalim pa sa takot. Isang alaala ng kung ano ang pakiramdam ng itapon, kalimutan,
hindi makita. Dahan-dahan siyang yumuko, naninigas ang kasukasuan, humihinga ng malamig na ulap. Nanginig ang mga bata, ngunit hindi siya lumapit pa. May pupuntahan ba kayo? Tanong niya. Mahina ang tinig, pagod, walang salita. Isang mahina lamang na pag-iling. Napabuntong hininga siya, hindi dahil sa inis, kundi dahil alam na niya ang kanyang gagawin. Inilahad niya ang kanyang kamay, magaspang sa taon ng trabaho. Tara na, bulong niya. Nag-alinlangan ang bata, masidhi ang tingin ng pagdududa. Ngunit ang batang babae, maliit at nanginginig, ay inabot ang kanyang kamay, malamig na parang yelo laban sa kanyang magaspang na palad. At doon, isang haplos ang nagpasya ng lahat. Sabay silang naglakad patungo sa lumang gusali ng apartment na tinatawag ni Alfredo na tahanan. May mga ilaw na kumikislap sa likod ng mga kurtina at mga pintong sumisilip lamang ng bahagya para makamasid ang mga kapitbahay. Umiling sila nagbubulong. Ang matandang hangal, sabad ng isang lalaki, hindi nga siya makabili ng pagkain para sa sarili. Ngayon kukuha pa ng mga palaboy. Tawa ng isang babae, may halong pang-uuyam. Lulubog siya kasama nila. Narinig yon ni Alfredo. Lagi naman niya naririnig, ngunit hindi siya bumagal. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lamang siya sa paglakad, 3 aninong nagsanib bilang isa habang sila'y naglaho sa lamig. 2 marupok na kaluluwa ang sumunod kay Alfredo ng gabing iyon, ang kanilang maliliit na paay nag-aalangan sa luma at kupas na sahig. Malayo sa pagiging kaaya-aya ang kanyang apartment, mga dingding na may kupas na wallpaper, kisame na may bakas ng lumang tagas at isang sopa na halos lumulubog kapag inuupuan. Sa isang sulok, nakatayo ang isang kalampaging pampainit, matanda at mahina, mas maingay kaysa mainit. Ngunit para sa 2 bata, iyon ay tila isang kastilyo. Kumilos si Alfredo nang may tahimik na pagmamadali, inilatag ang kanyang pinakalumang mga kumot sa lumulubog na sopa, pinagsalansan na parang sandata laban sa lamig. Nagpainit siya ng isang maliit na kaldero ng malabnaw na sabaw, pinagtipon ng kakaunti niyang mayroon. Kumalat ang amoy sa silid, payak ngunit totoo. Nilantakan ng mga bata ang pagkain na may gutom na nagpaluha sa puso ni Alfredo. Nanginginig ang kanilang mga kamay sa pagkakahawak sa basag na mangkok at wala silang binigkas, sobrang abala sa unang mainit na pagkain na natikman nila matapos ang napakahabang panahon. Pagsapit ng gabi, nakaupo si Alfredo sa isang lumang upuang kahoy. Minamasahe ang kanyang nananakit na binti, isang walang humpay na paalala ng mga dekadang ginugol sa sahig ng pabrika. Alam niyang bukas ay pareho lang. Tutuksuhin siya ni Ginoong Salvador sa harap ng lahat, hindi sasapat ang sahod at lalakas pa ang mga bulungan laban sa kanya. Ngunit isang katotohanan ang lumalagpas sa lahat ng iyon. Hindi na matutulog muli ang mga bata sa nagyeyelong semento. Hanggat may hininga siya, hindi niya hahayaang mangyari iyon. Ang tahimik na pangakong iyon ang naging sumpang mas matibay pa sa dugo. Isang bigkis na hindi hinubog ng tungkulin, kundi ng isang bagay na mas malalim, pagkilala, malasakit, pagmamahal. Ang mga sumunod na araw ay naging pagsubok ng tibay. Bawat umaga, bumabalik si Alfredo sa bakalang pabrika, dala-dala na ang bigat bago pa man tumunog ang unang sipol. Ang hangin ay makapal sa usok at hapdi ng nagbabagang metal. Lumilipad ang mga tilamsik na parang galit na mga insekto at bawat hampas ng martilyo sa bakal ay nagpapayanig sa kanyang kalamnan. Hindi pinalilipas ni Ginoong Salvador ang pagkakataong ipaalala kay Alfredo ang kanyang mababang katayuan. Pinakamasarap para sa kanya ang magpahiya sa publiko. Laging hinihintay na tumahimik ang paligid bago niya ibuhos ang kanyang lason. "Navarro!" Sigaw niya sa gitna ng pabrika. "Maging ang mga ulilang kaladkarin mo siguro ay mas mabilis pa sa iyo."
Kasunod nito ang mga halakhak, ilan ay nag-aatubili, ngunit marami ang malupit mula sa mga taong kailangan ng puntirya para maramdaman ang kanilang kapangyarihan. Hindi natinag si Alfredo. Pinahiran lamang niya ang pawis, hinigpitan ang kapit sa hawak na gamit at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Mas mabagal kaysa iba, marahil, ngunit laging matatag. Dumikit sa kanya ang bawat insulto na parang alikabok. Inuwi niya ang lahat ng iyon, dagdag na bigat sa kanyang balikat. Ngunit sa gabi, nagbabago ang lahat. Sa sandaling buksan niya ang pinto, 2 pares ng mata ang nagliliwanag na parang kandila sa dilim. Si Richard, laging mausisa, ay agad tatakbo, hawak ang isang kupas na libro, sabik na magbasa ng bagong pangungusap o ikwento ang kanyang natutunan sa paaralan. Si Teresita na may nakaupo na sa mahina at umuugong na mesa, nakayuko sa pirasong papel, nakalabas ng bahagya ang dila habang gumuguhit ng mga makukulay na tahanan na umiiral lamang sa kanyang mga pangarap, mga lugar na puno ng liwanag at malalawak na bintana. Ibinigay ni Alfredo ang lahat ng kaya niya, kahit hindi sapat. Kapag nauubos ang laman ng aparador, inuuna niya ang pinggan ng mga bata at nagpapanggap na hindi siya gutom. Tinagpi niya ang kupas na jacket ni Richard gamit ang mabagal, ngunit maingat na mga kamay. Nang masikipan si Teresita sa kanyang sapatos, nag-ipon siya ng barya hanggang sa kaya niyang bumili ng bago, kahit mga hulugan iyon ng pag-aayuno. Sa mga gabing tuluyang bumigay ang pampainit, niyakap niya silang mahigpit, nagkukwento ng mga katawa-tawang kwento at nagkukunwaring lahat sila'y mainit kahit ang sariling mga daliri niya'y nanginginig sa lamig. Pinagmamasdan at hinuhusgahan sila ng mga kapitbahay. Sa mga hagdanan at tindahan, pabulong ang kanilang mga komento. Wawasakin niya ang sarili niya kasama ang mga batang iyon, sabi ng isang babae habang dumadaan si Alfredo. Umiling ang isa pa at ngumisi. Isang lalaking nag-aalaga ng 2 puting bata. Balang araw, tatalikuran din siya ng mga iyon. Makikita mo. Narinig iyon ni Alfredo. Siyempre, narinig niya. Ngunit hindi siya tumigil, hindi siya sumagot. Wala siyang oras para sa kanilang lason. Ang atensyon niya ay para lamang kina Richard at Teresita. Tinuruan niya si Richard kung paano magpalit ng gulong, paano makipagkamay ng matatag, paano magsalita ng malinaw at may tiwala sa sarili. Kay Teresita naman, ginugol niya ang mga oras sa pagtuturo ng pagbibilang ng barya, ng pagtingin ng diretso sa kausap, ng pagpapahayag kahit pakiramdam niya'y maliit siya. Ibinigay niya ang mga kasangkapang kailanman ay hindi ibibigay ng mundo. Isang pundasyon na walang sino mang ibang nag-isip na nararapat para sa kanila. Gayunman, patuloy na pinahihigpitan ni Ginoong Salvador ang kanyang mga tanikala. Nang minsang naglakas loob si Alfredo na humingi ng isang araw na pahinga para madala si Teresita sa klinika dahil sa paulit-ulit na ubo, tiningnan siya ni Salvador nang may malamig na pangungutya. Hindi mo sila anak, singhal niya, wari paalala na nilalabag ni Alfredo ang mga alituntunin sa mismong pamamagitan ng kanyang pagmamalasakit. Ngunit para kay Alfredo, hindi kailanman tungkol iyon sa titulo. Tungkol iyon sa paggawa ng tama, lalo na kung wala ng ibang gagawa. Tumigil ka sa pagpapanggap na bayani at bumalik ka sa trabaho. Iyon ang huling salita ni Salvador tungkol sa bagay na iyon, may kasamang ngisi at lahat ng autoridad ng isang taong lasing sa kapangyarihan. Ngunit gaya ng nakasanayan, pinili ni Alfredo ang mas mahirap na daan. Nag-leave pa rin siya, batid na malaki ang kapalit. Dinala niya si Teresita sa klinika, mahigpit ang hawak sa kamay nito. Bagaman mas mabagal ang kanyang lakad dahil sa pilay, hindi natinag ang kanyang hakbang. Alam niyang bawat yapak ay kumakaltas sa kanyang halos walang lamang sahod, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Lumala na ang ubo ng bata.
Kailangan niya ng tulong, iyon lamang ang mahalaga. Kinagabihan, nang bawasan ng pabrika ang kanyang sahod ng kalahati, hindi niya ito ipinakita sa mga bata. Tinupi niya ang payslip at itinago ng malalim sa bulsa. Nang tanungin siya ni Richard kung ayos lang ba siya, ngumiti lang si Alfredo at tumango. Pagod lang, aniya. Hindi niya hahayaang maramdaman nila ang bigat ng kanyang sakripisyo. Gusto niyang manatiling magaan ang kanilang mundo, kahit ang kanya ay mas lalo pang dumidilim bawat araw. Lumipas ang mga taon, binuo ng makapal na patong ng sakripisyo at tahimik na katatagan. Habang tumatanda at mas nararamdaman ni Alfredo ang sakit, ang mga bata na may umusbong, si Richard na may matalim na titig at walang sawang pag-iisip ay nilamon ng mga libro na parang hangin. Nanalo siya sa mga lokal na paligsahan, nakakuha ng atensyon ng mga guro at sa huli nakakuha ng scholarship, isang bagay na kinutya noon ni Salvador bilang imposibleng pangarap. Hindi lalampas yan sa tindahan sa kanto, ang minsang isinuka nito. Si Teresita naman na dating gumuguhit lamang sa mga papel na tira-tira gamit ang mapurol na lapis ay naging isang matapang na tinig. Matingkad at matapang siyang magsalita, tinataga ang mga pagkiling gamit ang matutulis na argumento at matibay na tiwala sa sarili. Sa mga debate sa paaralan, kinakalaban niya kahit sino, mga kaklase, guro, maging mga panauhin na naglakas loob na kwestiyunin ang kanyang pinagmulan, talino o pamilya. Hindi na kailangang ipagtanggol siya ni Alfredo, ginagawa niya iyon mag-isa. Pinanood ni Alfredo ang kanilang paglaki, hindi lamang sa edad kundi sa lakas at layunin. Bawat kirot ng kanyang mga buto ay naging mas matatagalan dahil alam niyang nakatulong siyang magtayo ng isang bagay na mananatili. Mas lumala ang kanyang pilay, mas yumuko ang kanyang likod taon-taon. Ngunit sa bawat talumpati ni Richard, sa bawat pagtindig ni Teresita sa harap ng tao, nakatayo rin si Alfredo, tahimik sa espiritu. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinayagan niyang umasa. Marahil ang kabaitan ay hindi kahinaan. Marahil ang pag-ibig, kahit hindi nakikita o pinasasalamatan, ay nagtatayo ng isang bagay na walang hanggan. Ngunit sa halip na lumambot, ang galit ni Ginoong Salvador ay lalo pang naburo. Pinanood niya mula sa gilid, bagang mahigpit, habang ang lalaking minamalit niya sa loob ng maraming taon ay nagsimulang kumilos ng may isang bagay na mapanganib, dignidad. Nasunog siya roon. Para kay Salvador, hindi lamang iyon nakakasakit, iyon ay pagnanakaw. Ninakaw ni Alfredo ang respeto, ninakaw ang simpatya, ninakaw ang kwento, at ang mga batang iyon, ang mga basurang ulila, naglalakas loob na maging may halaga. Para kay Salvador, hindi iyon mapapatawad. Pagsapit ng panahon na umalis na sina Richard at Teresita para sa kolehiyo, dala na ng katawan ni Alfredo ang lahat ng bigat ng mga dekadang mabigat na trabaho. Ang kanyang mga kamay ay basag at magaspang na parang lumang balat ng puno. Ang kanyang likod ay nakayuko na sa pagod. Ngunit sa tuwing dumarating ang isang sulat, kumikislap ang kanyang mukha. Nag-aaral ng abogasya si Richard, humuhukay ng malalim sa hustisya, itinutulak ng alaala ng pagkaligtas mula sa lamig. Si Teresita na may nag-aral ng pamamahayag, hinahabol ang katotohanan sa parehong alab na minsan niyang ginamit sa pagguhit ng mga imahinatibong tahanan. Itinusok ni Alfredo ang kanilang mga sulat at postcard sa kupas na dingding sa tabi ng bintana, isang lumalagong konstelasyon ng pag-ibig at pagmamalaki. Binabasa niya ang mga iyon gabi-gabi. Samantala, ang puot ni Salvador ay lalo pang tumindi tungo sa kalupitan. Habang siya ay tumatanda, lalong humahaba ang kanyang dila. Nakakunot ang kanyang mukha sa tuwing mababanggit si Alfredo o ang mga bata. Ang mga bulong tungkol sa mga ulilang nagtagumpay ay asin sa kanyang lumang sugat. Mali sa kanyang isipan na makita si Alfredo bilang isang ama, isang bayani.
Hindi niya iyon nararapat, hindi sa mundo ni Salvador. Kaya isang malamig na umagang taglagas, inilatag ni Salvador ang kanyang bitag. Hindi pa sumisikat ng lubos ang araw nang makauwi si Alfredo mula sa tindahan sa kanto. 2 pulis ang naghihintay, matalim ang kanilang uniforme, matigas ang kanilang tindig. Sapat na ang mga mata nila upang maunawaan niya, hindi ito isang hindi pagkakaintindihan. Isang kapitbahay ang sumilip mula sa kanyang kurtina, mapait ang ngiti. Sabi ko na, bulong niya sa sarili, alam kong magkakaproblema rin siya, laging masyadong maganda para maging totoo. Marahas na pumasok ang mga pulis sa bahay ni Alfredo. Ginalugad nila ang mga unan, binuksan ang mga aparador, winasak ang mumunting kapayapaan niya. At mula sa ilalim ng sopa, inilabas nila ang isang maliit na bag na puno ng rolyong salapi at mga kagamitang may tatak ng pabrika. Napatitig si Alfredo dito, mangha at wasak. Para bang sinuntok siya sa dibdib. Hindi niya kailanman nakita ang bag na iyon. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, nakapusas na siya. Mahapdi ang bakal sa kanyang mga pulso. Hindi siya pumalag. Nakatayo lang siya roon manhid habang ibinababa siya ng mga pulis sa hagdan at inilalabas sa kalye. Sa may tarangkahan ng pabrika, nakatayo si Ginoong Salvador, nakapamewang at nakangisi. Ang kanyang ngiti ang nagsabi ng lahat. Yan ang napapala ng kabaitan, tila bulong ng kanyang mga mata. Kita mo kung saan ka dinala, bumalik ka sa mga tanikala. At habang umaandar ang sasakyan ng mga pulis na nahimik si Alfredo, ramdam ang bigat ng pagtataksil na unti-unting humuhubog sa kanyang mga buto. Ngunit hindi pa ganap ang kawalan ng pag-asa. Ngumisi si Salvador habang inaalis si Alfredo, sadyang itinaas ang boses, bawat salita ay puno ng lason. Gusto niyang marinig ng lahat, bawat manggagawa, bawat nakamasid, ang kanyang tagumpay. Ilan ay natawa, sabik na makisabay sa pangungutya. Ang iba na may umiwas ng tingin, nahihiya o marahil natatakot na sila ang isusunod. Walang nagsalita. Sa loob ng korte, mabigat ang hangin, puno ng edad at paghuhusga. Kumapit ang barnis sa mga panel na kahoy, kumikislap ang alikabok sa mga sinag ng liwanag. Para bang lugar na hindi na ginalaw ng panahon at ngayoy tila bumabalot kay Alfredo Navarro. Nakasalampak siya roon, maliit at kupas, anino ng lalaking minsang nagbuhat ng bakal sa kanyang likod at mga bata sa kanyang mga bisig. Nakayuko ang kanyang mga balikat, hindi lamang dahil sa katandaan, kundi sa bigat ng pagtataksil. Inihabi ng taga-usig ang isang malupit na kwento, isang mapait, desperadong lalaki, lampas na sa kanyang panahon, na bumaling sa maliit na pagnanakaw para lamang makaraos. Pinagsama-sama nila ang kasinungalingan ng may kumpiyansa at mas masahol pa, may suporta sila. Isa-isang tumestigo ang mga lalaking minsang nakasalo ni Alfredo ng pananghalian at tawa. Bayad, tinakot o inuto ni Salvador, inilalarawan nila si Alfredo bilang tuso, palihim at kahina-hinala. Isa raw ang nakakita sa kanya malapit sa vault ng kumpanya matapos ang oras ng trabaho. Isa pa ang naggiit na narinig niya itong nagsabi na kailangan niya ng pera. Bawat salita ay unti-unting umubos sa kanya hanggang maging balisa pati ang mga nakaupo sa bangko ng mga manunood. Alam ko na, bulong ng isang tao, sapat na lakas para makasugat, masyadong maganda para maging totoo. Siguro pinalaki lang niya ang mga batang yon para magmukhang marangal, usal ng isa pa. Taya ko, hindi man lang nila alam kung anong klasing tao talaga siya. Nakayuko si Alfredo. Gusto niyang sumigaw, tumayo at isigaw ang katotohanan, ngunit hindi niya magawa. Mga taon ng paglunok, ng galit, ng tahimik na pagtango sa harap ng pangiinsulto at kawalan ng katarungan ang nagselyo sa kanyang tinig sa likod ng nakasanayang katahimikan. Naisip niya sina Richard at Teresita,
At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang layo na ng kanilang narating. May pagkakataon silang magkaroon ng tunay na buhay, tunay na kinabukasan. Hindi niya sila maaaring hilahin sa putik na ito. Mas mabuting siya na lamang ang lumubog kaysa madungisan sila ng kanyang kahihiyan. Nang ianunsyo ng hukom ang posibilidad ng habang buhay na sentensya, tumunog ang martilyo na parang kulog. Parang lumiliit ang mga pader, pinipiga ang hininga mula sa dibdib ni Alfredo. Mas matigas ang kahoy ng upuan sa ilalim niya. Mas manipis ang hangin. Nakatitig siya sa sahig at sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, naitanong niya kung tama nga ba si Salvador sa simula pa lang. Baka nga hindi nakalaan sa mga tulad niya ang umangat. Baka lumabis siya. Baka nagmahal siya ng sobra. Umasa ng masyadong matagal. At tanghali, tila simoy ng bagong panahon, kumalabog ang pinto sa likod ng silid-hukuman. Dalawang figura ang pumasok, mahinahon at tuwid ang tindig. Ang kanilang postura pa lang ang nagpatahimik sa bulong ng karamihan. Sina Richard at Teresita. Hindi na sila ang nanginginig na mga batang nakabasahan, kundi mga matatag at marangal na kabataang hinubog ng pagsubok at ginabayan ng pag-ibig. Ang kanilang presensya'y dumating na parang kidlat. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga gulat na hinga. Pati ang ngisi ni Salvador ay nayanig, nanginginig ang sulok ng kanyang labi. Nanigas si Alfredo. Sinabi niya sa mga bata na huwag nang pumunta. Ayaw niyang makita nila siyang ganito, basag, inakusahan, hinamak, ngunit naroon sila at hindi sila dumating para magluksa. Ibinagsak ni Richard ang isang makapal na bunton ng legal na dokumento sa mesa ng depensa, malakas at tiyak ang tunog. Tumindig si Teresita sa tabi ng press bench, iginagala ang tingin sa silid. Nakabukas na ang kanyang recorder, kumikislap ang pulang ilaw. Suot niya ang matalim na blazer na nagsasabing handa siyang makipaglaban ng tahimik ngunit walang takot. Nandoon siya, hindi lamang bilang anak, nandoon siya bilang mamamahayag. Dahan-dahang kumurap si Alfredo, unti-unting lumilinaw na parang araw na sumusungaw sa maruming salamin. Hindi lang nila napansin ang kanyang mga sakripisyo, itinayo nila ang kanilang mga buhay mula roon. At ngayon, narito sila para isauli ang utang. Yumuko ang hukom, dama ang pagbabago, natigilan ng taga-usig, pansamantalang nawala sa ayos. Inayos ni Richard ang kanyang kurbata at tumayo. Wala na ang batang tahimik na minsang nagtago sa likod ng mga binti ni Alfredo. Ang nakatayo roon ngayon ay isang taong may tiyak na layunin, kalmado, ngunit matatag ang tinig. Ako si Richard Navarro, anya, at ako ang kakatawan sa nasasakdal, si Alfredo Navarro, ang aking ama. Umugong ang silid. Hindi na sayang ang oras ni Richard. Sinimulan niya agad na buwagin ang kaso ng taga-usig na parang si Ruhano. Isa-isang kumalampag sa mesa ang mga papel, mga alibi, tala ng shift, mga kamalian sa pinansyal, at higit sa lahat, mga pahayag mula sa mga trabahador na hindi binabayaran ni Salvador. Mga dokumentong nagpapatunay na hindi tugma ang oras. Sa nagkataong patay ang mga kamera ng seguridad. Na walang fingerprint sa mga diumanoy ninakaw na gamit. Nahuli sa lente ng recorder ni Teresita ang bawat kislot ng kaba sa mukha ng taga-usig. Hindi lang siya nagdodokumento, gumagawa siya ng kwento. At ang mga kwento niya ay may kapangyarihan. Naipabagsak na niya ang mga tiwaling konsehal. Nailantad na ang mga kasunduan sa likod ng pinto. Ngayon, ang kanyang liwanag ay nakatutok kay Salvador. Nagsimulang magdugo ang mga saksi. Isa sa ilalim ng tahimik ngunit matiyagang pagtatanong ni Richard, ang umamin na hindi niya talaga nakita si Alfredo na may hawak na pera. Nakarinig lang daw siya ng usapan. Isa pa ang nagtuliro sa sariling kwento. Nagkamali sa petsa hanggang mapansin ng hukom. Ang korte na dati pugad ng tahimik na paghatol,
Ngayon ay nakayuko na, nakikinig ng buong atensyon. Tumingin si Alfredo sa kanyang mga anak, hindi na mga bata, mga tagapagtanggol, mga mandirigma. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, hindi na niya naramdaman ang pagiging maliit. Naramdaman niyang nakikita siya. Pinisil ni Richard ang witness stand gamit ang matatag na kamay at mas matalas na isip, hinahati ang mga kasinungalingan na parabang siruhano. Hindi kailanman tumaas ang kanyang boses, ngunit bawat tanong ay nagbukas ng lamat sa kaso ng taga-usig. Maliliit na bitak na lumawak ng lumawak habang siya'y humuhukay. Sa tahimik ngunit masidhing paraan, binunot niya ang bawat kontradiksyon, bawat marupok na paratang, hanggang ang korte ay hindi na nakasandal sa hatol kundi nakahilig na patungo sa katotohanan. At saka tumindig si Teresita, hindi siya humingi ng atensyon, inangkin niya ito. Kalmado, matatag, humiling siya ng pahintulot sa hukuman na isumite ang isang ulat, isang investigasyong isinulat niya sa loob ng maraming buwan, lihim na pinaghirapan. Ito ang kanyang tugon sa lahat ng kawalang katarungang dinanas ng kanilang ama. Nasa loob ng mga pahinaan nito ang nakapupukaw na ebidensya, peke at tinamper na talaan sa pananalapi, mga testimonya mula sa dating empleyado, mga internal memo na nagpapakita ng mahabang kasaysayan ng pagnanakaw sa sahod, diskriminasyon at panliligalig, lahat nakatali kay Salvador at sa kanyang manipulasyon sa sistema ng pabrika. Kumulo ang silid habang ang mga bulungan ay naging mga usapan at ang mga usapan ay naging mga lantad na hiyaw ng pagkagulat. Yumuko ang mga mamamahayag, ang ilan sa mga nanonood ay tumayo pa. Ang mukha ni Salvador na kanina'y puno ng yabang, ngayoy nagliliyab sa pula. Namutla ang kanyang mga kamao, nakapit sa upuan, parang ang mismong silid ay nagtaksil sa kanya. At sa maraming paraan, ganun nga ang nangyari. Naupo si Alfredo, hindi makapaniwala. Mabilis ang pagkurap habang nag-iipon ng init sa kanyang mga mata. Buong akala niya ang kanyang mga sakripisyo ay mga yapak na agad mabubura sa niyebe, mararamdaman, ngunit malilimutan. Hindi niya kailanman inisip na ang mga batang minsan niyang buhatin mula sa lamig ay lalaki bilang mga tagapagtanggol, mga tagapagdala ng ilaw ng katotohanan. Sinikap niyang itago sa kanila ang kanyang sakit, iniisip na iyon ang pagmamahal. Ngunit ngayon, nakikita niya silang lumalaban para sa kanya ng may alab at kalinawan. At doon niya naunawaan na naipasa niya ang isang bagay na higit pa. Hindi lang ang kakayahang mabuhay, kundi paninindigan. Umupo ang hukom, tahimik ng ilang sandali, marahang pinapalo ang pluma sa ibabaw ng makintab na mesa. Nakapigil hininga ang buong silid. Ang korte, wika niya sa huli, puno ng bigat ang tinig, ay kumikilala na ang kasong ito ay hindi tungkol sa hustisya, kundi tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa manipulasyon. Tumingin siya kay Alfredo saka kay Salvador na kumikibot ang panga. Ang mga paratang dugtong ng hukom ay ibinabasura. Ang salitang iyon ay bumagsak na parang bato sa katahimikan. Sumunod ang mga hiyaw ng pagkagulat at pagkatapos palakpakan, mabagal sa simula hanggang lumakas at lumobo. May mga sigaw din ng paghamak na katuon kay Salvador na biglang tumayo, wasak ang kanyang autoridad at umalis ng walang salita. Ang mandaragit na ilantad umatras sa parehong anino na minsan niyang ginamit upang manakot. Sa mesa ng depensa, marahang inilagay ni Richard ang kamay sa balikat ni Alfredo. Payak ang kilos, ngunit dala nito ang mga taong puno ng hindi binigkas na pagmamahal, pasasalamat at lakas. Lumapit si Teresita sa kanyang tabi, bahagyang yumuko upang ibulong sa kanyang tainga, mabigat ngunit matatag ang tinig. Hindi mo na kailangang pasanin ito mag-isa, tatay. At ang salitang iyon, tatay,
umalingaw-ngaw ng mas malakas kaysa martilyo ng hukom na nagpalaya sa kanya. Hindi lang ito pangalan, isa itong pagbabalik, isang pagpapatunay, isang pangako. Sa paligid nila, ang mga kapitbahay na minsang nanghamak kay Alfredo ay nakatayo ng tahimik, ang ilan ay nakatungo, ang iba na may napapapikit, tinatabunan ang hiya. Ang mga mamamahayag ay nagsusulat ng mabilis, humuhubog na ng mga pamagat na hindi nila inakalang isusulat nila. Ngunit hindi sila pinansin ni Alfredo. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, itinuwid niya ang kanyang likod, inangat ang ulo at tumingin sa mundo. Tunay na tumingin. Hindi na siya ang nakayukong figura ng tahimik na pagdurusa. Hindi na siya invisible. Minsang binuhat niya ang dalawang nanginginig na bata mula sa nagyayelong eskinita, nag-alok ng init na halos wala siya. At ngayon, makalipas ang 2 dekada, bumalik sila. Ganap, matatag at matapang, binubuhat siya hindi lang mula sa pagkasira sa batas, kundi mula sa mabigat na katahimikan ng pag-iisa at kawalan ng katarungan. Sapagkat ang kabutihan, ang tunay na kabutihan ay hindi transaksyon. Hindi ito kumukupas o nawawala. Ito'y naghihintay, ito'y lumalago, at sa tamang oras, ito'y namumulaklak bilang kaligtasan. Nang piliin ni Alfredo Navarro ang malasakit kaysa kaginhawaan, hindi niya inisip na aabot iyon ng ganoon kalayo sa hinaharap. Ngunit narito ito, bumabalik. Hindi lang iniligtas ang kanyang buhay, kundi ipinakita ang tunay na halaga nito. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito, bawat kilos ng malasakit ay isang binhi, itinatanim sa lupang hindi tiyak. Maaaring abutin ng taon bago tumubo. Maaaring mamulaklak ng tahimik, ngunit balang araw, ito'y sisibol sa sandaling pinakakailangan natin ito. Kung nakahanap ka ng lakas sa kwentong ito, ng hustisya, sakripisyo, at ng tahimik na revolusyon ng pag-ibig, huwag kalimutang mag-subscribe at magpatuloy sa panunood. I-click ang susunod na video. Dahil ano ang mangyayari ron, hindi mo gugustuhin palampasin.